Ses, nandito ako ngayon sa bayan ng San Remigio, Cebu kung saan kakaba-kaba pa rin ang mga residente dahil sa mga mayat-mayang aftershocks na nararamdaman dito mula sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa probinsya nitong Martes. Kaya naman makikita yung sa likod ko, Malatent City na yung itsura dito sa open grounds ng bayan. Iba-ibang sukat ng mga tent. Ang iba, camping tent pa ngayong ginagamit habang yung ilan, mga modular tents na provided ng lokal na pamahalaan. Ang problema dito sa bayan ng San Remigio, nasa 50 lamang itong mga modular tents available. Ang mga nagsilikas na residente, mahigit 200 na sa takot na manatili sa kanilang mga tahanan dahil nga sa mayat-mayang aftershocks at baka posible silang mabagsakan ng mga bahagi ng kanilang tirahan kung sakaling lumakas ulit yung pagyanig. Kaya they opted to stay outside just like here in the open grounds. Ang iba naman nasa kalsada para nga ma-secure yung kanilang safety. Others stay just outside of their houses. Ang problema din kasi, yung evacuation center dito sa bayan ng San Remigio, sira, no? Kaya talagang hindi rin ito magamit. Kaya naman itong mga residente dito na lamang muna sa labas. Yung modular tents, hindi nga ganun karami. So most of the families, 2 to 3 families stay in one tent para lang mapagkasya itong mga modular, and then others ganun, no, nasa sahig na lamang, nasa damuhan at naglalatag na lamang ng mga banig, ng mga trapal para nga meron silang mahigaan pa kahit papano. Ang problema, kapag bumuhos naman ang malakas na ulan, lalo ngayon nagbabadya, medyo kumikidlat-kidlat dito sa aming area, wag naman sana kasi kung sakasakali, basa lahat ng mga residente. At kahit itong mga modular tents or camping tents na ginagamit nila, hindi rin ganun ka-sturdy. Kaya kung bumuhos ang malakas na ulan at lumakas yung hangin, talagang mabubuwal din ang mga ito. No, so ang sinasabi naman ng mga local government, ito kasi mga modular tents na binabanggit natin, these are designed indoors, pero inilabas na ng mga residente kasi kumbaga privacy tents lamang daw ang purpose nito kapag nasa mga evacuation centers. So ito yung isa sa mga concerns at panawagan ng mga residente rito dahil nga ayaw pa rin nilang manatili indoors o sa kanilang mga bahay. Ses. Mon, bukod sa temporary shelter, nabanggit kanina yung mga kababayan natin dyan sa Cebu, nagmamakaawa para lang sa tulong. Nakakalungkot pakinggan yun. What help do they need exactly at bakit? Ano ba yung mga challenges para matulungan sila dyan? Ba't hindi yun na-address? Yes, Pauline, dito sa bayan ng San Remigio, they are begging for food and water. Yun yung ilan sa mga nakita natin sa kalsada na namamalimos ng literal sa mga dumaraang sasakyan at mga motorista. Kasi ang sitwasyon ngayon dito, wala pa rin kuryente dito sa bayan ng San Remigio at yung power, yung water, walang tubig, no? Kaya naman malaking problema sa mga residente dito. Nabanggit ko kanina yung health concerns, isa yan sa mga posibleng sumunod na maging problema kung magtatagal yung kawalan ng supply ng tubig. Yung mga pump kasi dito, 3 kasi yung sources of water dito sa bayan ng San Remigio. All of those sources nakadepende naman sa power supply. Yung mga pump nakadepende or very dependent sa electricity. Kaya naman dahil wala pang kuryente, hindi rin mapagana, walang tubig. Kaya naman double whammy yung nangyayari sa mga residente. Hindi ko alam kung narinig yung ingay sa aking background, pero generator lamang, tunog at ingay ng generator lamang ang tanging nagpapatakbo ng kuryente ngayon dito sa bayan para nga kahit paano makapag-recharge ng kanilang mga cellular phones at mga gadgets ang ilang mga residente. Pumunta rin dito sa bayan ang gobernadora ng Cebu na si Governor Pambaric IV at iniutos na yung mga pagkain, mga supplies na dumarating sa kanilang mga LGU, dapat ito ma-dispose na kaagad. Ang problema kasi, nai-stay ito sa mga command centers ng bawat bayan dahil nga dinediretso ito of course ng mga donors at iniipon muna nila pansamantala para kung ilalabas na sa mga affected barangays and individuals or residents, sasakto yung bilang at lahat ay makakatanggap. Pero ang inutos ngayon ng gobernadora or ng provincial government, i-release lahat para hindi naiipon at walang namamalimos daw sa kalsada, lalo na kung pagkain o inuming tubig ang pinaka-concern. Maraming hindi nakakaalam kung ano ba ang San Remigio, gaano kaliit na bayan ba ito at ano ba yung sistema nila ngayon, pagka nakatanggap ng food per barangay ba ang distribution, may ganun bang system na in place na in-implement ng LGU dyan? Yes, Sean, ito kasing bayan ng San Remigio, this is actually katabi lamang
ng Bogo City na epicenter ng magnitude 6.9 na lindol. Kaya naman napakarami ding mga structures ang nasira at napakarami ding mga residente ang sugatan. Kanina nga ma-share ko lang mabilis, no? Marami mga residents kahit ilang araw na or 2 araw na nakalilipas, ngayon pa lamang nagtungo sa command center para magpagamot dahil nabagsakan sila ng mga bahagi ng kanilang mga bahay. Ang ilan sa kanila may mga sugat sa ulo, sa iba't ibang bahagi ng katawan, may mga pasa, may nabubog pa sa paa, may mga kinailangan ng gamitan ng wheelchair dahil hindi makatayo at makapaglakad. Lahat sila galing sa mga mountainous parts, malalayo na mga barangay dito sa San Remigio, at ngayon lamang nakababa para makahingi nga ng tulong o ng medical expert, no, or parang kumbaga advice sa mga practitioners na nandito nga sa naturang poblasyon o sa bayan. At ang sistema ng kanilang pagbibigay kasi ng mga relief dito, actually mabilis din naman nilang nare-release, kasi very thankful nga sila sa mga nagdo-donate now na mga individual, mapapribado man o gobyerno sa ibang mga lugar. At yun nga, every ano yan, tuloy-tuloy yan. At kada barangay yung pag-release nila. Kaninang umaga nga, maidagdag ko lang din, kaninang umaga lang napuntahan yung ilang mga barangay na nasa bundok kasi nga ito yung hindi naabot agad-agad at di rin nakapag-report din immediately ng kanilang status doon sa area. May mga ilang roads na hindi pa rin doon madaanan doon sa mga mountainous barangays, kaya umikot pa sila para lang mahatiran at mapasok ang mga naturang apektadong residente. Sean. May mga hoarding incidents ba na nagyayari dyan? Kasi di ko ma-reconcile mo kung maayos yung sistema at kung nabigay na ni gobernador yung order na ilabas na yung mga supplies right away, bakit meron pa rin naglilimus dun sa tabi ng kalsada? In all fairness naman, Sean, wala pa tayong nakikitang hoarding incident dito sa town of San Remigio kasi yung mga supplies, well-guarded din naman ito ng mga authorities at saka hindi pa naman talaga nagugutom yung karamihan sa mga residente na nandito specifically sa open grounds kung saan malapit lang din yung command center at kung saan malapit lang din yung mga relief supplies. Marami kasi sa mga nanlilimos, yung mga nandun na nanatili sa labas lamang ng kanilang mga bahay, yung mga nasa kalsada lamang, kaya naman hindi ganun kaagad-agad napapaabot yung kanilang mga relief supplies. But then again, rest assured na sinasabi ng local government, continuous yung kanilang pagde-deliver. Siyempre, limited lamang din yung kanilang mobility in terms of mga vehicles sa kanilang mga gamit in transporting all the relief supplies. Pero one thing is for sure, everyday daw nakakapagbigay sila sa mga affected or all barangays na sakop dito pa lamang yan sa San Remigio Town. May nagaganap ba na rescue operation pa rin dyan o retrieval na lamang? Sa ngayon, Ses, awa ng Diyos, wala na. Kasi all accounted for naman daw ang lahat ng mga residente dito sa bayan ng San Remigio. Marami nga lang mga nasira, pero wala naman daw mga nawawala sa mga oras na ito. Nasa 14 ang naitalang nasawi dito sa bayan ng San Remigio. Kabilang dyan, kung maaalala nyo, yung 6 na mga nabagsakan ng malaking tipak ng bato na naglalaro lamang ng basketball, no, sa sports complex. 3 dyan, miyembro o tauhan ng Philippine Coast Guard, isang BFP at 2 sibilyan. Lahat sila palabas na raw sana nung mangyari yung malakas na lindol, pero bigla namang bumagsak itong malalaking tipak ng bato at dito na nga nawakasan ang kanilang buhay. Nakaburol na rin ngayon yung isang miyembro ng Philippine Coast Guard dito sa bayan, habang yung isa naman nakatakdang ibiyahe papunta sa kanilang probinsya sa Iloilo. Ses. Mon, sana naman bukas magkaroon na ng mas maayos na tent dyan. Ano ba ang balita mo? Ang sabi kasi dito, Ses, talagang ginagawa naman doon ng paraan ng provincial government na makapagpadala pa ng mga tent kahit pa paano. Although isa to sa mga sinabi din ni Pangulong Bongbong Marcos na talagang they need to provide tents kasi nga most of the residents are afraid to stay indoors. So wala sila magagawa kundi magstay outdoors dito sa open spaces. Kaya naman para maprotektahan lang kahit pa paano ang mga residente, talagang kailangan lang nila ngayon tent, no? At iyon ang ipinapangako ng lokal na pamahalaan maging ng provincial government that in the coming days, ito yung isa sa mga uunahing ipadala bukod sa mga pagkain at malinis sa inuming tubig. At mukhang ito rin yung mga nakikita natin mga dumarating naman na tulong kahit papaano mula sa mga pribadong institusyon at nagpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente dito dahil sa malakas na lindol. Ses. Balikan ko lang yung sports complex na nabanggit mo, ano? 6 mga namatay doon. May initial assessment na ba doon sa integridad ng structure?
Kasi, di ba, usapin na nga ngayon ng mga substandard projects eh. May initial assessment na ba kung substandard nga ba ito? O medyo luma na rin yung building na yan? Wala pa namang ganong klaseng assessment, Pauline, pero currently nag-order na ang local government at ang DPWH na talagang i-check yung structural integrity ng mga government facilities, mga roads, mga bridges para nga masiguro kung ligtas pa itong gamitin. Ngayon kasi talagang off-limits muna sa mga tao ang halos lahat ng mga buildings dito na makikitang nasira o napinsala nga ng malakas na lindol. Even their municipal hall hindi muna magamit dahil nga sa mga nakitang cracks. Ito kasi ay dahil sa napakalakas talagang pagyanig, no? Magnitude 6.9. This is just beside or very near dito sa epicenter na Bogos City, kaya naman talagang grabe yung impact at epekto dito sa mga structures, no? So wala pa. Nung tinanong din natin si Secretary Vince Dizon ng DPWH if they are going to focus also to the substandard aspect of some of the structures, he said hindi pa muna. Ang kanilang focus ngayon is talagang mapagamit muna lahat ng mga nasirang kalsada, tulay at mga gusali sa mga apektadong residente at makabalik nga sa normal ang sitwasyon. Papa John Mon, yung evacuation center, kasi nabanggit mo na nadali din yun. Just to clarify, yung earthquake ang nakadali dun sa evacuation center. Yes, Sean, no, yung malakas na earthquake pa rin, halos nasira na talaga yung pinakabubungan, bumagsak yung parang kisame nito at yung mga bato nga hindi safe, no, kasi nga kung sakaling magkaroon ng mas malakas-lakas na aftershocks, definitely yung mga bato na yan babagsak din at kung may mga tao dito, wag naman sana pero maaari silang matamaan at masugatan o mapinsala mula sa mga naturang structures. So hindi safe, hindi paligtas ngayon gamitin ng mga structures na yan, even the evacuation centers, and nandun pa rin yung fear ng mga residents for their safety, staying indoors. Kaya ito, nandito pa rin muna sila sa labas, nagtitiis kahit malamig yung gabi.